So kahapon nakasali na naman ako sa isang 10K na fun run. Tapos nag-aim ako makapag sub 50 pero nabigo ako. Ganun pa man, masaya ako sa nangyari. Ganito ko yung kasi yung kwento. To give you context, last February 15 yata yon kung di ako nagkakamali. Sumali din ako sa isang 10K na fun run, although hindi siya exactly 10K, pero ang naging resulta nun is nag-average ako ng pace ng around 5 minutes 6 seconds. So more or less around 51 minutes yung 10K ko noon kung tatapusin ko given that average pacing. Now kahapon, yung average pace ko was around 5 minutes 1 second. So 5 second lang yung difference. Sa 5 buwan ko or more or less 5 buwan kong pagte-training, although hindi naman talaga 5 buwan yon totally kasi na-injured ako last March. Pero ganun pa man, matagal na panahon din yon. Pero 4 second lang or 5 second lang yung improvement sa pacing. Pero ganun pa man, masaya ako kasi nag-improve pa rin ako. And given the circumstances na naranasan ko kahapon, I think hindi yun yung talagang kaya kong ibigay. I mean, ako lang, kung tatanungin ako, personally, masasabi kong nasa sub 50 na ako na fitness level. Hindi lang talaga panahon ko kahapon. Kasi number 1, ganito yung nangyari. Alauna pa lang, 1:30, gising na ako. Kasi yung tatakbuhan ko na lugar is around mga 70 plus kilometers away from home. So kailangan ko magising ng maaga kasi yung kasama ko, sabi ko, 2:30 pa lang dapat aalis na tayo kasi nakalagay sa program nila for assembly time, 4:30 gun start na. Yun nga, 2:30, nakalabas na kami dito, tumakbo na kami, pero around 15 kilometers mark, inulan kami. So kailangan naming sumilong. So wala kaming choice. After siguro mga 30 minutes ng pagsilong, nagmotor ulit kami. Tapos nakarating kami dun sa venue ng fun run. Almost 5 na. Siguro mga 10 minutes na lang, gun start na. Actually, 5 sila nag-start. So, tamang pagbihis lang, tamang pagsapatos lang, paglagay ng bib. Tapos, siguro 1 or 2 minutes na warm up lang. Yun lang talaga at hindi ako pinawisan. Sa lamig ng panahon kahapon, hindi ako pinawisan kahit na naka-warm up. Siguro sabihin natin 1 or 2 minutes, max 2 minutes. Talagang walang pawis na lumabas sa akin. Walang proper warm up na nangyari. Tapos takbo agad, nag-hit ako sa first kilometer ko, kung di ako nagkakamali. 4 minutes 31 seconds. Tingnan ko lang. Confirm ko lang. So ito, 4 minutes 31 seconds. So yun yung unang kilometro ko. Tapos second kilometer, meron ng agad ahon. Actually, anticipated ko na may ahon. Pero hindi ko na-anticipate na ganun pala siya kalala. I mean, hindi naman siya ganun talaga kalala na malala. Pero mahirap. Mahirap na ahon. And hindi lang basta isang ahon, kundi nakailang ulit rin. Siguro 3 or 4 kasi ahon ka, tapos baba. Pag U-turn mo, ahon ulit, baba. Tapos around 7 saka 8 kilometer mark, nag 5:30 saka 5:31 yung pacing ko. Ayan. So bumaba ulit. Kasi ahon ulit. Mas malala pa sa naunang ahon nung second kilometer. So ahon, tapos baba, pag U-turn, ahon ulit, tapos baba. So ganun yung nangyari kahapon. So kung ikukumpara ko yung 10K ko kahapon sa 10K ko nung February, flat yon sa February. So sa flat na 10K ko ng February, 51 minutes ko or 5 minutes 6 seconds yung average pacing ko. Kahapon, kahit na may ahon, na-break ko pa rin yung record ko noong February. So masaya ako. Pangalawa, na-late kami. Hindi ako naka-warm up. So yun, isang bagay din yun. Siyempre, nasa isip ko, baka nakapag
nakapag-perform pa ako ng medyo mas maganda kung nakapag-warm up ako. So yun yung nasa isip ko. Siyempre, masaya ako nun. Pangatlo, hindi ako na-injured. Kasi kung nakita nyo yung last video ko, hindi last video, sinabi ko na kapag nasa or may sasalihan kang race, huwag kang mag-eksperimento. Kahapon, yung sinuot ko na sapatos, yung Chowdan Fiying PB 4.0 na i-review ko, sinuot ko talaga siya kahapon kasi kailangan ko siyang masuot para may ma-review ako and hindi ko siya mabibigyan ng justice kung hindi ko siya isasali sa isang fun run. And yung susunod na fun run ko pa is sa katapusan pa ng August 31 yata. Milo. Magfa 5K ako sa Milo. So matagal pa. So kung aantayin ko yun, medyo matagal pa. And itong sapatos na to, isang beses ko lang nasuot prior sa event kahapon. So na-test ko lang siya ng around 3 kilometers. Aside sa tinakbo ko siya dito sa loob ng bahay. So talagang medyo hindi pa nakaka-adjust. O yung break-in period kasi, kailangan ng medyo mataas na mileage. Itong sapatos na to, max around mga 5 kilometers ko lang nasuot. Or 5, 6, ganon. So sinuot ko pa rin siya kahapon. Knowing na pwede akong, yun nga, manibago, ma-injured. Or yun nga, hindi ako nakapag-warm up pa. Isa din yun. So masaya ako kasi number 1, yun nga, na-break ko yung record ko noong February. Nag-improve ako kahit papano. May ahon yung tinakbuhan ko kahapon. Pero maganda pa rin. At least, relatively maganda pa rin yung naging performance ko. Nakapagbigay pa rin ako ng sabihin na nating justice. Nabigyan ko ng justice yung takbo kahapon. Nakapag-finish pa ako ng strong pacing. Sa sa 9 kilometer mark ko, nakapag 4:44 pa ako. Yun nga, hindi naman siya exactly 10 kilometer, 9.5 lang. Nakapag 4:44 pa ako. Meaning, meron pa talaga akong maibubuga. Kung 10K yon siguro hindi lang 5:01. Siguro pa, maaring mas mag-sub 50 pa ako. Pero, given na hindi ko naman habit na yun nga, yung iba kasi tinatapos talaga nila kahit yung exact na distance ng fun run hindi 10K, tapos pinopost lang nila, tapos somewhere tinatapos nila, nire-resume nila yung takbo nila. Hindi ako ganon. So far hindi pa ako nakaranas ng ganon. So yun, sa 9 kilometer mark, nag 4:44 pa ako, and lastly, hindi ako na injury. Given na wala akong proper warm-up at napasubo tayo sa ahon at yung sapatos ko. Pero, thank God kasi hindi ako na-injured. So, yun yung pinakamasaya or pinakamagandang part talaga ng nangyari kahapon.